Tumanggap ang aming programa ng isang nakababahalang report. May kumakalat daw na video ng isang lalaki na may karga-kargang sanggol. Kita, ini. Maya-maya lang, may pilit itong inaabot sa kanyang likuran. Isang 9mm caliber na baril at walang kung ano-ano. Habang nasa bisig niya ang sanggol, ang baril, walang habas niyang pinagpuputok. Walang muwang nakakaawa. Hindi dapat ginagawa yun, nakakagalit. Hindi ba dapat ang mga sanggol ang napapakinggan ay mga uyayi o lalabay? Hindi putok ng baril. Ang video kuha sa dulong bahagi ng Mindanao. At meron kaming nakausap na magkukwento kung ano ba talaga ang nangyari sa video. Play. Walang iba, kundi mismong ang lalaking nagpaputok ng baril kahit meron siyang kargang sanggol. Bayan po suwi-suwi ko, in-story ko si TMJS in. Ang kanang interview para takita rin sa kami. Nyarog waktu kami sanyang. Kaya kasi kami rin kasikpitan ng takaswa kasanyang nga. Itago natin siya sa pangalang Freddy. Ang sanggol na karga-karga niya sa video, anak pala niya mismo, si Jasper. Hindi rin niya tunay na pangalan. Bunsong anak ni Freddy sa pang-apat na niyang misis na itago natin sa pangalang Michelle. Waktu kami pedyata, karena kung salama-laman hadya kami sa iyali. Kita, ini. Ang video, kuha raw sa binyag kamakailan ni Jasper. Pero paglilinaw ni Freddy, wala raw siyang kaaway nung araw na yon. Kaya raw siya nagpaputok ng baril dahil sa isang pangako. Nga, mong sabayan ko ito sir. Nazal ko iya ke, poster nazal miyaan. Ewan ko mesikit nazal te. Noon pa man, hiling na raw talaga ni Freddy na magkaanak sana siya ng lalaki. Kung kusin na bang nanak ko lang, yung waktu pag-usap ko na bigdag ko. Pero tila hindi raw siya pinagbigyan. First ko sila maganda, anak kun dende. O si ka dua ko maganda, dende bisa anak kun. Si katalo ko maganda, dende na isab. Napakahalaga na magkaroon ng isang lalaking anak sa Islam kasi pinaniniwalaan na ang lalaking anak ang magpapatuloy ng dugo. Ito ang magiging lifeblood ng isang komunidad. Meron tayong tinatawag na patriarchy. Ito yung systematikong pagtingin na ang mga lalaki ay nakakaangat kaysa sa mga babae. Sa mga liblib na lugar, mas prized yung pagkalalaki dahil sa lalaki natin kinakabit yung kalakasan na kailangan para tumulong sa pamilya. Hanggang taong 2013, nakilala ni Freddy si Michelle na ika-4 sa kanyang mga naging asawa. Nung nagdalang tao si Michelle sa kagustuhan na magkaanak na lalaki, si Freddy nagbitiw raw ng pangako. I-promise ko si may anak kun bang anak ko lala. Hangkan 4 anak ko lala yung katimbakan hadya siya. So, di ba bang kita mag-promise si barang-barang ka sa Muslim na kapag kita yung pante, ina-promise na si baran mo. At tila dininig daw ng langit ang panalangin ni Freddy. Ang huling isinilang na kasi ni Michelle, lalaki. Dito na raw tinupad ni Freddy ang pangako sa sarili, kaya siya nagpaputok ng baril. Kahit pa karga-karga ang ipinagdasal niyang bunsong anak na lalaki. Basta ko tayo nakilala, hinang ko tayo, promise ko, timbakan ko siya si Ponday Ngere. Play. Pero saan galing ang ginamit na baril ni Freddy? Duman yan sa ako, sir. Indam ko at gawin, si Emilet. Nagtapit ko si Emilet ng Usbawaris ko. Sanay rin daw humawak ng baril si Freddy. Hindi waktu ya Abu Sayyaf kami. Waktu kami pedyata. Waktu ko ngandang sinapang paasa.
kaya da niya manuan ako 2017 to pahali surrender ni kami. Alam natin yung war culture, malaki yung psychological impact nito sa mga tao na lumaki doon sa ganong komunidad. Isipin din nila yung epekto ng digmaan ay hindi makakabuti kung gagamitin nila yung kanilang baril sa katuwaan. Ang paghawak ng baril ay pagpapakita ng kalakasan, halimbawa ng isang miyembro ng isang pamilya na yung baril sumisimbolo siya na kaya kitang protektahan. Talaga namang hindi nagbabago hanggang sa ngayon para sa pananaw ng ibang tao yung machismo na dapat sila yung angat. Dito kasi nakita natin yung paggamit ng force. Depensa ni Freddy sa mga bumabatiko sa ginawa niya, siniguro raw niyang wala siyang matatamaan nung pinaputok niya ang baril. Daan niya namahan ako sir kasabawa ng Bantala kumban barangay. At hindi raw ito ang unang beses niya itong ginawa. Katunayan, pang-apat na beses na raw. Ang unang 3 anak din kasi nila ni Michelle, pare-pareho rin palang lalaki. Da ko sir makangang kasi anak ko 4 anak ko ito grade 4 ni Rambuha taka. Grade 1 ni Rambuha, kinder Rambuha. Okay sab siya bakaway sab niya ay nere. Pero kahit wala raw okasyon o dapat na ipagpasalamat, si Freddy aminadong basta-basta na lang nagpapaputok ng baril. Gaya sa kasalang ito. Kung saan nagpaputok siya ng 9mm caliber na baril sa tabing kalsada habang pinapanood siya ng kanyang mga kabarangay, kabilang na ang batang ito. Ako at okay sa ako. Okay sa ako pag ang kanin okay sa ako. Kumando naman yan tapos ko tagitere. Yes, nung tayo ako si sensor. Dami sura pa bayaan mo din mga sa din. Kanya no puto sa binabaran sa so pag ko sa land ko okay ron pa nito. Ano kayo na unang lumando. Gayunman, ang pagpapaputok ng baril malapit sa isang bagong silang na sanggol o kahit pa sa kaninong nilalang, kailangan pa ba nating ipagdiinan na lubhang napakadelikado? Pwedeng mabingi yung bata. Indiscriminate firing yan. Ano? May pwedeng tamaan na iba yung bala at the other end, delikado din. Worst case din, kung kunyari nagkaroon din ng misfire, pwedeng sumabog yung baril. Ang ginawang pagpapaputok ni Freddy, labag sa batas. Idagdag pang walang permit ang kanyang mga baril. A clear violation of RA 11926 wherein nag-indiscriminate firing siya. It could be a violation of RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Law. May bit-bit siyang baby. Baka ma-violate niya rin yung sa Child Abuse Law. Kaya yung lapit rin lang hindi rin niya kapap niya. So okay na si Moktahid. Play. Ang paghawak ng baril, gaya lang din sa pagkarga ng sanggol. Dapat maging maingat at responsable. Hindi pwedeng trigger happy. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.